Good noon. Nandito tayo sa bahay ni Pastor Alfredo, and we welcome you with the love of God. Today is Thursday at magkakaroon na naman tayo ng church meeting, and I'm imparting this to all churches, groups, or body of Christ, whose head is Jesus. So kailangan ko talagang i-clear yan. We are doing it in accordance to the Word of God. Dahil ang salita ng Diyos ay mandate ng may-ari ng langit at lupa. When we say the Lord, He is the owner. So He owns, He even told Peter I will build my church. Hindi ako ang nagbibuild ng church. Si Jesus ang nagbibuild ng kanyang church. Spiritually, the church is not a building physically but spiritually. Ikaw, ako, ay ang mga blocks at cemented. Dinu-join tayo ng cement, diba? In between ng bawat blocks, hollow blocks, ay merong semento. Yung semento is yung bond. So, we are bonded with the love of God. At magiging building tayo, building wherein, sabi nga ng Lord, 2, 3 or more being bonded with His love is called the church, His body. And we are here to function as the body of Christ. Amen. So He's the head. Ayun po sa Ephesians 4:11-12. So ang purpose ay to edify. Kanina, before we started our meeting, I would like to remind you na we should be godly. Before anything else, we should know kailangan malaman natin kung ano bang gusto ng Lord. Ayon sa 1 Peter chapter 1 and 2, nalaman natin na talagang kinukuman tayo ng Lord bilang block or the rock. Ang ating pattern ay si Pedro na kahit na naging disciple siya ni Jesus ay pinagkanulo niya pa rin si Lord ng 3 times, di ba? So we are not faithful talaga sa totoo lang. So but upon this rock, kasi nung sinabi ni Peter, kaya sa salita mo malalaman. Ba't mo alam na Ilonggo ako? Siguro sa pananalita ko. Ba't mo alam na ako ay anak ng Diyos? Sa pananalita mo rin, mahuhuli ang isda. Alright? You will know my people by their fruit. Kaya nga, sabi niya, Peter, sino ako? At sa lahat ng mga disciples, sinabi ni Peter, you are the Son of God. Natumbok ni Peter ang kanyang tanong, identify niya si Jesus, na you are the Christ, the Son of God. So sabi niya, since may revelation ka, hindi yan galing sa'yo, galing yan sa Ama ko. And that revelation, kapag may revelation kayo, upon that revelation, I will build my church. Amen. So dadami tayong revealed at doon lang ni Lord lalagay ang kanyang bond. Kaya kahit saan tayo pupunta, magkapamilya tayo. Tulad ni Joy Bacod, Ken Silis, Mark Auero, from other, kahit doon sila nakatira, yung band natin of the love of God kasi may relasyon tayo sa Kanya at may relasyon tayo sa isa't isa bilang pamilya na VCF. Dahil alam natin na ang head natin ay si Christ, siyempre si Jesus, which is the Word of God. Kahit saan sila, they knew na sila ay kapamilya natin. Magandang tanghali. Gusto ko pong i-clear sa church natin. Wala pong interfaith. Kahit ubusin nyo, paulit-ulitin nyo ng 100 times ang Bible, ay walang interfaith. Meron po tayong interfaith ngayon, sa ating cultural. Wala pong interfaith, I tell you. Ang interfaith ay inter-religious group. The truth will make you free. Amen. Hallelujah.
Kaya ano ang nangyayari sa interfaith na yan? Battle of the band. Nag-aaway-away ang mga religious people. Yung sa amin, sa amin, sa amin. So asan doon yung pinaka-purpose ng church na sinabi ng Lord na we should be bonded in love. That's why Muslims and Christians, people who call them Christians, are still at war. Hindi sila magkaisa. Kasi si Jesus lang po ang makapag-isa sa atin. Ano bang aim ng interfaith? Pag-isahin sa ano? Pag-uwi nyo, pag kanya-kanyang faith pa rin. Faith is a substance of the things that you hope for, according to the Word of God. Ano bang substance ninyo? Magkaiba ang substance nyo, no? Ang substance ni Jesus isa lang. Kaya we have one faith, one Lord, one God, one baptism, and one name, Jesus Christ. So hindi siya interfaith, one faith. Na-explain ko po yan kay Kapyan yan. Kaya pinalitan niya yung interfaith niya din doon. One faith lang po. Kung isang faith lang tayo, kahit Muslim ka, Isa Almasi, pangalan na Jesus ang dinadala nating lahat. At, siyempre, sinusunod natin yung command o ang rules ng Jesus na tinatawag sa Bible. Wala tayong away. Wala tayong distinction. Isa lang. Jesus lang. Hello? Yes. Hindi natin pinagmamalaki ang BCF. Pinagmamalaki natin yung pangalan. Pangalan ni Jesus na nasa BCF. Amen. So, maliwanag ba? Walang interfaith sa Bible. Show me. Merong one faith, one baptism, one Lord, one God, one family, one. Alright, so, kaya nga, iba talaga kapag tayo po ay nag-aaral. So, ano sabi niya? One Lord, one faith. Saan yan? Ephesians 4. Oh, Ephesians 4. Punta po kayo doon. Para mapatunayan natin na walang interfaith. Ephesians chapter 4 verse 3 to 6. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, sino ang peace? The Prince of Peace is Jesus. Kahit anong gawin ng mga Muslim, wala silang peace kung hindi sila maniwala sa kay Isa Almasi. Si Isa Almasi is Jesus Christ. Marami pong born again na Muslims na mga kasama ko sa 1040 window group. Kaya there is one body, sabi niya sa verse 4, isang katawan lang. One spirit. Just as you were called to one hope. Isa lang hope natin lahat. Ano bang hope natin? Ang hope natin is yung magkaroon ng salvation. Tama po ba? When you were called. Sino makapagbibigay ng salvation? Si Jesus lang naman kasi siya yung Savior. Isa Almasi lang makapagbigay ng salvation. So, sabihin mo sa akin, anong faith mo? Interfaith tayo? So, anong ibig sabihin ng interfaith? Faith is a substance of the things you hope for. So, you have to define ano bang hope natin? Salvation. Only Jesus can give salvation. Kaya nga, ang tawag sa kanya, Savior. Clarex ba? Amen. So, verse 5, one Lord. Ano ang Lord? May-ari ng langit at lupa. May-ari ka ng shabu. Lord, drug lord ka. So, one faith, isang pananampalataya, one. Hindi inter, wala pong interfaith. One faith. One baptism, verse 5. Verse 6, one God and Father. So, ang Father ng mga Muslim ay Father ko sa pangalan ni Isa Almasi. Of all, lahat, kahit anong religion mo, isang Father lang tayo, spiritually. Who is over all, the true all and in all. Hindi yung sana all. Ito po ay who is over all. Alam mo, si Satan mahilig mag-flip yan. Dito yan yung kinuha. Who is over all and through all and in all.
Walang interfaith at walang sana all. Palakpakan po natin ang Panginoon. The truth will make us all free. Free from the bondage of deceit. Free from the bondage of Satan and his strategic deception. Free na tayo dyan kung anak ka ng Diyos. So let's go po, church. The kingdom of God and the church. Ano ang connection ng kingdom of God sa church? The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Meron tayong gobyerno. Gino-governor tayo dito ni Tamayo. Pero spiritually, ang governor natin is ang Holy Spirit. Alam natin yan. Jesus, the King of all kings, nasa kanya ang pangalang Emperor. Siya yung Lord of lords and King of kings. Siya yung ating Father. And in this kingdom, in this government, merong governor. So, saan yan na nakikita yung governance? Diba sa banal na espiritu? Kasi papasok siya sa'yo, i-govern niyang utak mo na laging, hindi ko kaya. Tapos kapag na may Holy Spirit ka na, merong magsasabi sa'yo, kaya natin yan, kaya ko yan. Ang Holy Spirit, ang siyang connection mo sa langit. Amen. So what is the connection of the kingdom dito sa church? Ang church ay tinawag ng Diyos na pamilya niya. Kaya yung Father. Ang family, connected sa Ama. Now, how could you connect heaven to earth? Salamat. Pinadala niya ang bugtong na anak na matay para sa ating kasalanan so that we can be accessible na mabalik tayo bilang anak ng Diyos. Anak tayo ng tupa. Anak tayo ni Janice. Anak tayo ng pangalan ng mga tatay nyo. Pero sabi ng Lord, we can be converted to be a spiritual children. Pamagitan ng being born again. Kaya nung ikaw ay na-born in the spirit, kasi born again, hindi pwede physical. Again is yung spirit. Born in the spirit ka na, so yung tatay mo is, kilala mo, ang tatay mo is, ang pangalan niya ay Jesus. So kumakain ka sa kanya, He provided everything to you. And dahil makasalanan ka, He had to provide blood. The blood, without the remission, Leviticus, without the remission of sin, you cannot come back to God. Because God is holy according to 1 Peter. Holiness. Holiness means isa tayo sa kanya sa lahat. So, anong process? Born in the Spirit ka by accepting that your old life has been the product of old Adam. Now you decided, your decision is to go back to God. And it's only through Jesus. I am the way, the truth, and the life. So, klaro, na sa pamagitan ni Jesus, tayo ay makabalik lahat bilang anak ng Diyos. Amen. Hindi bilang religious. Salamat sa religion, nagbigay ng information at paikot-ikot. At salamat kay Jesus, the second Adam, na dinirect tayo sa promised land. Amen. Dahil siya ang may promise. Siya lang. Ginawa niya yung one-time death para bayaran ang kasalanan natin, para maka-access tayo sa promise ng Lord na maging anak tayo ng Diyos. Without the blood, hindi ka pwedeng maging anak. So yung dugo na binayad ni Jesus para sa aking kaligtasan, I am set free from the bondage or slavery of my former father of lie. So therefore, yung lie na yan, dinesisyonan kong talikudan, ilibing, so that dito ako in sa truth. Now that I am in the truth, my business is all about the truth. Wala na akong business doon sa lie. So in fact, nagre-require ang lahat ng law ng cleansing of the blood. And without the shedding of the blood, saan yan? Hebrews 9:22. As we go along, alam niyo
wala akong notes ha. Basta kung ano na lang ang gusto ng Holy Spirit na ipaliwanag sa inyo. Ang maganda kapag naka-install na sa puso ko, hindi ko kailangan notebook ko. Pero nag-start din ako dyan sa inyo, kadyo-journal. Siguro hanggang atip na ang notebook ko mula nung ako ay na-born again. Pero kayo, pag kayo ay Christian, you are on journey, wala kayong journal, I'm sorry for you. You will be doon kayo sa paikot-ikot lang. That is wilderness. You can never enter into the promised land. Let's go straight. The arrow tells us Jesus is the arrow. This way, this way, this way. I am the way. Where am I leading you? Sabi ni Jesus, saan ko kayo dadalhin? Dadalhin ko kayo sa langit. Walang ibang destiny si Jesus kundi langit. Makinig kayo mga Muslim, Kristiyano, mga Katolik. Si Jesus ang makalid sa atin sa langit, hindi yung ating religion or anumang affiliation. Alright? Ang pangalan natin, victory. Nasa Bible yan. Ewan ko, wala naman sa Bible yung Catholic. Wala rin naman, Baptist, wala naman doon. Meron John the Baptist. Pero yung victory talagang ilang libo mo makita dyan. Sapagkat yan ang destiny ng isang believer. Hallelujah. Wow. Super lalim talaga. Tsaka super sabog yung mga words ng BCF ngayon. Because we are in the last days, hindi na po tayo magpaliko-liko pa. We go straight to the point. Without the cleansing of the blood, at yun, paano mo makuha ang blood sa pamamagitan ng kinakain mo? Spiritually, kumakain tayo ng salita ng Diyos, it produces the blood. It's life. If you want to feel the blood of Jesus, keep on eating the Word of God. Because that is the substance of the Word. Yung dito physically, yung kinakain natin pagkain, magpuproduce siya ng blood. Yung kinakain natin salita, nagpuproduce din siya ng blood. Amen. So, doon mo malaman na ikaw ay, may DNA na ni Jesus sa pamagitan ng lumalabas sa'yo. Katulad ng lumalabas din kay Jesus. So, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Forgiveness is, bigyan ka ng another chance to come back to God. Now, we have come back to God. Kaya tayo nag-enjoy ng mga promises. Obviously, wala na tayo sa wilderness. Kaya hindi na nahihilo. Hindi na tayo ikot-ikot lang, hindi na. Diretso na. Mayroon na tayong arrow. Kahit anong gawin ni Satan na paikot-ikot, hindi na tayo magkapaikot-ikot. Kasi galing tayo dyan. Nalinlang din tayo. Hindi natin malaman yung tamang daan kapag hindi tayo napaikot-ikot ni Satan. At kapag nagreklamo ka at naghanap ka, you seek the way, surely you find the way, and then yung paikot-ikot will stop. Thank God we're in the promised land. Yung land spiritually ay hindi yung physical na land. Land means realm or lugar spiritually. So paano mo nalaman na sa milk and honey ka na? Well, dito. Sa prutas lang po, ang dami kong prutas. Ngayon pumunta kayo rito, kumain kayo. Ibig sabihin na sa promised land ako. Amen? Ang ganda talaga pag may example ka kasi nakakatawa kayo kasi nakita ng dalawang mata niyo. Alright, so kingdom, what is the connection? Well, the mandate of God, Genesis 1:26, is to make man in our own image and likeness. Ito yung dapat malaman ng sangkatauhan na may plano ang Diyos sa kanyang creation. Mind you, sa earth na yan, nandiyan ka, sobrang liit mo. Nandiyan ka sa CR mo. Kitang-kita ka ng Diyos. His power is He can magnify the small thing. If He can magnify the small thing, He can multiply the small thing. Amen. That is the power of the Almighty. Amen. Powerful God. So, kailangan malaman natin lahat bilang tao na create ng Lord a special creation according to His character. At ang ating assignment is to be the manager ng kanyang mga nilikha. I-manage mo yung aso,
Huwag mong hayaang halik-halikan mo yung aso, hindi yan. Lover dogs. You love God, not dogs. Ako, cute ako sa mga aso. Pero I should not spend more time in feeding them, cutting their pakainin sila. I'd rather do that sa street boys. Hindi ko sinabing hater ako ng dogs. Salamat sa dogs. Binigay ng Diyos sa atin. Ilagay nyo naman sa kategory, hindi yung ilagay nyo dito sa ulo nyo. Sa labas po, animals are animals. May mga karakter sila talagang kakagatin ka. Dahil yan yung karakter nila. Sabi mo, i-love mo lang sila, talagang i-love ka rin. Bakit hindi mo ginawa sa tao? Bakit sa aso nagagawa mo? Wow, dang. Yung asawa mo, hindi mo maano? Samantala yung aso, wow, ang dali. Bigyan mo ng pagkain. Siyempre ba naman, kahit sino aso man yan ay talagang lalapit sa'yo dahil may makukuha sa'yo. Lumalayo sila pag wala silang makain. Ganon din ang tao. Silent ito, Lord. Kala natin talagang nandun na tayo, Marami tayong ma-discover na kung totoong katawan tayo ni Kristo, mayroon tayong passion, compassion. Hindi sinabi ng Lord at wala talaga sa Bible. Magkaroon kayo ng compassion sa aso. Where is that? Kaya kung biblical tayo na Kristiyano, talagang tanggalin natin yung mga bagay na hindi dapat. Hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang ilagay nyo sa kama nyo ang aso at ang tao ay sa labas. Palakpakan natin ang Lord. Because God is talking about character. Kakarakter natin si Jesus. Kaya binigay ang field para sa animals. Binigay ang house para sa tao. Hindi kasali ang aso. Hindi ko kaya ilabas ang aso ko, Pastora. May mga sila. May mga dog food. Tsaka kung ano-ano. Well, depende po yun sa inyong beliefs. So, sabi niya, in the image of God, yung karakter ng Diyos, He created them. Male and female, He created them. Kaya ito talaga ang pangtama, Genesis 1:27, pangtama talaga ito sa homosexuals. Hindi para insultuhin kayo. Kayo ay binibigyan ng pangbukas ng unawa. Bakit mo tinatawag na ikaw ay lalaki? Ay sa sigera. At mo tinatawag yung sarili mong lalaki, may kapabol kang magdala ng baby. Kasi may womb ka. Hindi naman tanga ang Diyos na ibigyan ka ng ng womb, tapos sasabihin mong lalaki ka. You lie. You belong to your father of lie. I'm sorry. If I hurt you, because kung ma-hurt po kayo, yun ang pagbubukas ng ating pintuang nakasara. Hindi makuha, walang susi. Kaya kailangan sisirain, tibagin. I love you, Toms. Iba naman, Tom yung pangalan, bakla. Ano ba yan? Let's go to the truth. Yun po ang connection ng church. Ang kingdom of God, which is the government of God, binigay niya ang kanyang banal na espiritu bilang governor. At yun ang key para ang mga anak ng Diyos, hindi religious people, anak ng Diyos. Paano bang magpakaanak ng Diyos? Tayo po ay may dugo ni Kristo. Nananalaytay, ibig sabihin regular yung kain natin ng substance of producing the blood of Jesus. Yes. Kasi yung DNA natin si Jesus na. So anak na nga tayo talaga ng Diyos by the blood. And you are bearing the name. Matitest yan. Pag sinabi mong in Jesus' name, talagang may signs and wonders. So yon ang sabi niya, yan ang kapangyarihang binigay ko sa iyo sa John 1:12. Well, I give you the power to become my children.
I will prove that. So, na-prove na po, nakita naman dalawang mata natin na tayo ay anak ng Diyos. At paano makakonect? Walang wifi. Kaya nag-provide ang Lord ng Holy Spirit sa bawat anak ng Diyos para may contact ang anak ng Diyos sa tatay. Wow! Yung iba hindi maligaya. Kaya pag nagkasala tayo, putol yung wifi. Putol yung connection. Paano makakonect ang Diyos sa'yo? Yung key, ang susi ay ang kanyang banal na Espiritu, the Holy Spirit. That's why this is reintroducing to you who is the real God. The Holy Spirit is God that is inside of you. He is, the function is to connect you to the Father in heaven. So alam ng Diyos yung ginagawa mo dito dahil may connection siya. Tulad ba ng incognito? Talagang merong drone, merong kung ano-ano, para malaman kung ano activity. Ganon din po ang Holy Spirit. Kaya nga para siyang GPS. Siya yung connection ng Ama ko sa langit sa akin. Yung ang tanong, sabihin mo sa kapit, connected ka ba sa langit? Kung connected ka sa langit, alam mo ang gusto ng Father in heaven. Salamat sa Holy Spirit. The deposit guarantee of you being a child of God. At kapag nawala yan, sorry, pagdating niya walang resibo, the receipt is the Holy Spirit. Pag nawala yan dahil sa kasalanan, sorry ka na lang. No rapture. Palakpakan natin si Lord. Akala kasi na iba, basta't na lang nagsasalita ng Jesus, mararapture sila. Rapture po ay talagang the power of caughting you up. Asan? Asan ang power? Asan ang power na magko-caught up sa iyo? Sa Holy Spirit. Let's go Ephesians para makilala nyo. My target is for you to reintroduce to you who is the Holy Spirit. Who is God, the real God. Kasi lahat naman nagsasabing may God kami, bakit kayo lang may God? Kaya nga, sabi ni Paul, pakitaan mo ako ng ebidensya, papakitaan din kita ng ebidensya sa pananampalataya ko. Noong nandun po kami sa Israel, sa Mount Carmel, na kung saan umupo kami doon sa ilalim ng lugar, ng puno, na doon si Elijah, naghamon kay Baal, na sige, mag-create tayo ng apoy kung sino ang unang makakreate ng apoy. Kaya nga holy fire ay siya, ang Diyos niya ay tunay. So, yun ang hamon, ang demonstration ng makapangyarihang Diyos ni Elijah at kay Baal. So si Baal or Baal in English, ay hindi makaproduce ng apoy. Samantalang si Elijah nakaproduce. So yun ang ebidensya na siya, ang Diyos ni Elijah, ay totoong Diyos. Yes. Kaya, magpakitaan tayo ng resulta. Kung yung panalangin mo sa iyong pagoda. I remember, Kuya, sa Sprinter, sabi ni Kuya Boy, Marlene, di ba? Naging part kayo, mga C family sa buhay ko. Di ba? Sabi ni Kuya Boy, sana marinig niya to. Di ba? Wala namang masama kung si Jesus, tapos merong Buddha. Kasi si Buddha may pera eh. Sabi ko, Kuya, ibig sabihin si Jesus walang pera. Alam mo ba, si Jesus may Buddha. Si Buddha walang Jesus. I hope maalala niya nung kami ay nasa harap ng gano'n. Sa bahay nila may ganyan. Sabi niya, wala, meron ako niyan. Wala namang masama siguro. Ang point is, hindi pwedeng dalawa ang Diyos mo. Yes. Kung naniniwala ka sa Diyos na hindi nakikita, hindi kailangan merong drawing na katulad ng Santo Niño, orange din ang damit, sometimes red.
at merong bangs. Yan yung pinunta namin sa Cebu. We rebuke all Santo Niños in the Santo Niño Purok sa pamilya ni Miriam Corcoran. Thank God, naging friendly din naman ang Cebu sa amin. When you bless a place, that place will be a blessing to you. Amen. Kaya nga sabi ng Lord, bless Israel, and Israel, you will be blessed because the Israel place is the chosen land of God, the promised land. Kaya ako, I always pray for Israel. Kasi sinabi ng Bible Hindi niya sinabing interpret dyan, sabi niya pray for Israel. Hindi niya rin sinabing merong aso sa loob ng bahay. Wala ding aso dyan Aso are, yes, pets. They are pets. Pag namatay, iyakan mo. Siyempre, yung gastos mo, pati manito. Actually, hindi aso yung iniiyakan mo, yung gastos mo. So, kaya nga kailan po, we have to distinguish yung aso or animals sa human beings. Human beings are special, created by God. A special creation na nagdadala ng karakter ng Diyos. Kaya hindi tayo aso. Hindi tayo hayop! Pag nagalit kayo, hayop ka! Tayo ay tao, kaya may dangal, may respeto. Yung aking pagkakaiba sa aso ay mayroon tayong respeto. Tama po ba? Yes. Yung aso, walang respeto yan. Regardless of who you are, they will just bite you. Oo. Tapos yung iba, hinahalik-halikan. Until, syempre, nakikipag-sex na sila sa animal. Kasi pag ang utak mo animalistic na, kahit sino, come on, ride on. Yon. Hanggat hindi nababago ang ating utak, which is our mind, with the mind of Christ, wala tayong pagkakaiba sa animals. Nandito si Jesus, para i-reintroduce niya ang sarili niya, ang totoong Jesus na nagpapabago. Amen. God of change, God of light, God of life, God of eternal life. So yung po ang church. Ang church natin ay ginogobyernohan ng langit. We are connected. So paano tayo na-connect? Sa pamagitan ng Holy Spirit. The radar, the Wi-Fi, it can communicate to us. Yes. Wow! God can communicate to His people. Yes. Lastly, basahin po natin yung part 2 chapter 2 ng 1 Peter kanina. Kasi para maintindihan nyo na kayo nga ang body of Christ, supposedly tayo ay ginagather ng Paul. Paul is leader para bigyan tayo ng identity sa buong mundo. At kahit na sa Indonesia, wherever you are, we're connected with the bond of the love of God. Ano ba ang ebidensya? Nung pumunta ako ng Indonesia, hindi ko naman sila kilala. First time, first meeting. How come na they will offer you everything? Ibig sabihin yung mind nila at mind namin, iisa. We can identify that we are the family of God. Bigla sila magtiwala. Patuluyin ka sa kanilang They will drive for you. They will feed you. Talagang forever grateful ako sa mga tao like Umma and Leong family in Indonesia. They really gave their hospitality, the character of God. So siguro naman nakita nila si Jesus sa amin kaya ganun lang ang tiwala nila. Yes. Di lang yan. Talagang sila rin ang parang nagbigay sila ng gift na sila din nagbigay ng expenses namin. Halos lahat. So anong binigay namin? Yung salita ng Diyos. Kaya pag mayroon kang Jesus, may salita ka, wherever you go, hindi ka natatakot. God will always provide dahil magpo-provide siya ng mga tao niya rin. And mind you, the biggest church is the Church of Jesus. Amen. All over the world. Pupunta ka sa ibang lugar kahit wala kang pera. The Lord will always make a way, magdadala siya, magbibigay siya ng tao, mag-a-assign siya ng tao sa iyo. Kaya doon ka na-fall sa assignment. Na-fall tayo sa assignment. Yung mga iba,
binaliwala nila yung assignment nila, yun na yung kapupol nila. They could not enjoy the promised eternal life kapag hindi mo inalagaan yung assignment mo. Hindi ka na-fall sa heaven, hindi ka naman taga-heaven eh. Si Lucifer ang taga-heaven kaysa na-fall siya sa heaven. Fallen angel siya. Tayo, hindi tayo angel, okay? Tayo ay tao. Saan tayo na-fall? Doon sa assignment natin. Yun yung nangyari kay Adam and Eve sa Garden of Eden. Na-fall sila sa kanilang assignment. Kaya, umalis sila sa Garden of Eden. Umalis sila sa Promised Land. Andoon lahat. Saan sila pumunta? Sa walang promise na land. At doon sila nag-araro, doon sila nag-toil, nag-labor, baho sila under the heat of the sun. O yun. Tayo naman, ang ating, nakabalik tayo, thank God, nakabalik tayo sa Garden of Eden. Sa pamagitan ng blood, tayo ay nahugasan. At itong salita ng Diyos, water, representing water to cleanse you. Kasi sabi ng Lord dito sa 2 Peter, get rid of evil behavior, be done with all deceit. Katatapos ko lang ng pelikulang Deceit ni Kim Chiu at saka ni yun. Hindi ako fan nila. Pag nakita ko yung title, interesado ako, titingnan ko. The whole movie talagang brutal, sex. Pero, prove ko lang sa inyo na hindi pumapasok sa utak ko. Before I sleep, before I see the movie, I have to meditate the word because the word can cleanse my mind. Yes, maalala mo yung mga pelikula doon pero hindi siya nakakapasok. Hanggang labas lang kasi aso yun eh. Palakpak. Ilagay natin ang aso sa kanilang paglalagay. Akala nyo na happy sila? Minamanicure nyo? Hindi, kasi hindi naman yan nila Hindi naman ginawa sila ng Diyos na katulad natin na pag nagpamanicure tayo, nagpa-reband, happy tayo. Sila wala, hindi nila yan na-recognize. So you are wasting your time, ladies and gentlemen. So get rid of all behavior, be done with all deceit. Ano ba yung deceit? Yan yung witchcrafting, deceitful yan. Yung may isa lang na nagsisinungaling sa pamilya, sisirain niya. As long as the presence of the deceit spirit, yung chismis, yung naninira, inggit, yan yung mga karakter ng deceit. Ay sisirain niya talaga ang pamilya. So paano, kaya nga nagkakaroon ng problema ang family because you cannot defeat that. Only the power of God can defeat deceit. Hypocrisy. Mga ipokrita. Ipokritong tao. Jealousy, number 1 yan. Kaya nga, ang nangyari sa story, bayaw. Kakaroon ng relasyon sa loob ng pamilya. Meron, relasyon yung magbayaw. Can you imagine? Ang saya. And all unkind speech. Kaya yung mga mura, unkind speech. Yung mura ni Duterte talagang merong katapusan yan. Hindi pwede. Nakalagay po, Proverbs 18:21. Kapag binatawan ninyo ang salitang evil, babalik ito sa inyo. Kaya ngayon, maghihintay sila ng balik. Kung ngayon ay nakakapagmura pa sila, darating ang araw, i-prove ng Lord na ang speech na hell speech like mura, po. Alam mo na, tapos ginaya nila yung talagang mahilig maggaya yung Pilipino sa movie ng yung F ng ng mga movies. Puno ng, kaya nga aware kayo. Siyempre, pag nasa movie, napapakinggan ng mga tao, mga bata, you really need to cleanse. The Word of God is cleansing. Pagkatapos nyo manood ng movie, you have to cleanse your mind. Speak with the Word of God that the Word of God still the overall in control. Mukhang 7:00 na ng gabi. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk. Pure, ha? Hindi yung may kasamang sugar.
Kaya ayoko dito yung yung milk natin, talagang sugary. Ganon din po ang salita ng Diyos, maraming sugary. Kung tayo ay newborn babe Christian, tayo po ay mag-long ng pure na milk. Kasi pag pure na milk, healthy ka. So that you will grow into a full puno. You will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Huwag kayong ng doctrine na may kasamang palabok. Pure. Diretso sa salita ng Diyos. Yung interfaith, hindi yan diretso sa salita ng Diyos. One faith po ang nasa pure milk. Amen. Kaya hindi full ang growth ng ibang Kristiyano, yung lalo mga religious, modern sa kanila, okay sa kanila ang kabaklaan. Kasi ang Diyos naman ay tumatanggap. Yes, tinatanggap tayo, pero ang Diyos natin ay gusto niya maglinis tayo. Tinanggap ka na nga, hindi ka tanggapin na bakla at magkaroon ng kabaklaan na community sa loob ng kingdom of God. Yes. Oh, hindi naman yon. So third, now that you have had a taste of the Lord's kindness, natikman natin ang kabutihan ng Diyos, you are coming to Christ who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected people. We were rejected people. Noon, di ba? Mukhang kayo hindi, nare-reject pa rin kayo. We were rejected before, but now, He has chosen us. Yes. But He has chosen us for great honor. Amen. Kung natamaan man kayo, bahala na kayo. Sabi niyo, I stand corrected. Well, I want you to be moved corrected. Amen. Kala ni Satanas, madali pa tayo. Stand corrected. Dito yan, lagi. Uso yan sa Bishop. I stand corrected. Kaya nga, pagbalik, stand ka pa rin. Kino-correct ka pa rin. You've got to move. Incognito. Move out. Move out from lie. Move out from scamming. Move out from deceit. Move out from hypocrisy, from adultery. Move out. Anong ginawa ni Joy Bacod? Nag-move out talaga siya. Hindi siya yung, patawarin mo ako, Lord, pero nandiyan ka pa rin. So, nothing happens. And you are living stones that God is building into His spiritual temple. Memorial ka ng Diyos, nakikita ng Diyos sa iyo ang pagbabago mo. So, hindi lang si Rizal ang lagyan ng memorial, kundi tayong lahat na may banal na espiritu ay magiging templo, memorial ng Diyos. That's what's more, are His holy priests. Tayo ay mga leader, tayo mga pare, tayo ang leader. Through the meditation or mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. Ano ba yung spiritual sacrifices natin? Yung ating pagbibigay, kung ano yung binigay ng Lord sa atin, sinusunod natin yung kanyang sinasabi. Kayo dyan, iko-correct ko kayo. Pag nagbigay kayo ng tithes nyo, huwag nyong ipunin. You cannot prove yourself true. Right away, pag nagbigay kayo, pag alam nyo galing sa Diyos, ibigay agad. Do not allow or give an inch to the devil he can change your mind. At hindi ka na magbigay ng tithes mo, hindi mo na ma-recognize ang Diyos. Yung tithes naman is recognition lang naman yan. Now, if you don't recognize God, He will not also recognize you. Yes. Huwag niyong ipunin. Tapos, balang araw, hiramin. Ano ba yan? So, verse 6, as the scriptures say, I am placing cornerstone in Jerusalem. What is Jerusalem? The place where the bread is. Kaya ito, yung church ay talagang place ito, na kung saan kumakain tayo ng bread of life, chosen for greater honor. Pinili tayo para magkaroon o magdala tayo ng karangalan sa Diyos. God has given us. Because if you trust the Lord, in Him will never be disgraced. Ituturo tayo dito ng magtiwala tayo sa Diyos. O yun, tiwala tayo sa Diyos, hindi tayo ibibigyan ng dishonor. Yes, sabi niya, pag na-recognize mo, na siya, recognize is giving back what is due to Him.
Receipt lang yung 10%. Akala nyo naman nagbigay kayo. Kaya naman, walang move ang ating mga financial na ang promise ng Lord, imomultiply niya yan. Anong imomultiply niya? Yung tithes mo. Ang tithes mo ay ano? Recognition sa kanyang promise na He will rebuke the devourer. Hindi niya sinabi i-multiply yung pera mo sa tithes. Okay? Okay. Di ka pa nagbigay. Kapag nagbigay ka out of your tithes, pagkatapos ng tithes mo nagbigay ka, doon pa lang siya magmumultiply sa binigay mo. Pero unahin mo talaga ang tithes kasi the devourer can come and destruct your product. But those who reject Him, the stone that builders rejected has now become the cornerstones. Pero hindi natin i-reject ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang mag-make sa atin as a cornerstone. And it's the stone that makes people stumble. Nahi-stumble ang mga tao kapag nakikita kanila. The rock that makes them fall. Ay, ang mga hindi puro na Kristiyano talaga na-stumble sila. Kita lang yung sasakyan ni Pastora na-stumble. Di pa ako yun, ha? Oh, much more si Jesus talaga. So they stumble because they do not obey God's word. And so they meet the fate that was planned for them. Nakuha nila ang kapalaran na pinlano ng Lord. Ang kapalaran ko ngayon, plan ito ng Lord kasi under ako sa plano. But you are not like that, for you are chosen people. Pinili tayo. You are royal priest. Pag sinabing royal, nakakaiba ka. Malinis ka. Alam mo yung royal family? May mga sundalo, may mga escort. Kaya nga, mapatunayan ng Lord yan sa'yo. Sino ka naman? Hindi ka naman physically royal in blood. Pero dahil kay Jesus, pupunta ka sa ibang lugar. There are entourage. May mga taong mag-welcome sa'yo. May mga taong hindi kanila kilala. They will welcome you in their house. Pakakainin ka nila. At kung talagang lalagay ni Lord, dahil alam niya na wala kaming dalang pera, itinuon niya sa ampaw time doon sa Singapore. Kaya marami kami mga pulang sobre. Ganun lang po yon. Yon ang isang patunay na you belong to the royal family. A holy nation. God's very own possession. Can you imagine yung pagmamayari ka ng Diyos? As a result, you can show others the goodness of God. As He called you out of the darkness into His wonderful light. Yung pagbabago mo. Tell the world, pagbabago mo. At mag-i-amen yung nakakilala sa'yo, yung kaaway mo nung araw. Yung araw na inutangan mo, hindi mo binayaran, mag-i-amen sila. Dahil nakita nila yung pagbabago mo. Na ikaw, kahit may utang ka, nagbabayad ka. Kapag hindi ka nagbabayad, di ka pa nagbago. Ibig sabihin, walang wonderful light na makikita sa'yo. Tama po ba? Once you had the identity as a people, now you are God's people. Ito yung tinutumbok ko. Ngayon, tao na tayo ng Diyos. Palakpakan niyo. That is church. God bless you. Good nun. Pakita natin ating mga representation ng ating mga ano. Kung wala man yung leader ninyo, may representative kayo dito sa inyong bawat home churches. Dahil lahat ng meetings natin, nagbibigay na instruction ang Lord para gawin sa overcome. Gawin sa overcome or gawin sa home churches ninyo. Para together, we can be in unity. Makikita ang kultura, ang practice, ang ugali ni Jesucristo sa bawat home churches. And that is the One Faith Church. God bless you. We love you. Happy Fiesta. Inalak Festival. The truth will make you free. Amen.